ng January. Malapit na po ang Pasko na naman. Okay? Katapusan ng January, magpe-February, ilang tulog na lang, ay Disyembre na naman uli. Okay? Ang bilis ng panahon. Amen? Ang bilis ng panahon. At ngayong umaga ay I will discuss with you isa sa pinakamahalagang paksa na itinuro ng Panginoong Hesus nang siya ay magbigay ng isang parabola o isang kwento sa mga tao noong kanyang kapanahunan nang siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. At ang paksang ating tatalakayin ay paksang for many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti lang ang napili o ang nahirang ng Diyos. Napakahalagang paksayan sapagkat dito po ay makikita natin na tunay na yun pong biyaya ng Diyos ay sagana sa buhay ng tao. At basahin natin ang ating gagamiting teksto para maipaliwanag sa inyo ang sinasabi ng for many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti lang ang pinili. At tunghayan natin ang ating Bible sa Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Yan. Ang ating babasahin ay talinghaga patungkol sa isang kasalan. The parable of the wedding banquet. Sa English po niyan. Yan, kung kayo po ay may Bible, ay nariyan po yan. So basahin natin ang verses 1 to 14. 1, 2, 3. Jesus spoke to them again in parables, saying, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet. Verse 5. But they paid no attention and went off. One to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth, for many are invited, but few are chosen. So nakita ho natin dyan sa verse na yan, yun pong topic natin. Nasaan yung topic natin? Nandoon sa pinaka-conclusion ng kwento, sa verse 14. Ang conclusion ay isang final summary ng isang kwento. Ibig sabihin, yun po yung main points. Ito yung talagang gustong iparating nung nakikwento kung ano ang gusto niyang bigyang halaga. Doon sa buong kwentong yun, nagkaroon ng final summary. Parang gumagawa ka ng isang research paper. Di ba? May conclusion ka. At ang pinaka-conclusion niya, marami ang tinawag, marami ang inimbitahan,
pero kakaunti lang ang napili. At ano itong parable of the wedding banquet means? Ano ang kahulugan nitong kwentong ito ng Panginoong Hesus patungkol sa kasalan ng anak ng isang hari? Ito ay tumutukoy sa pag-aanyaya ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yan po yung gustong i-pinpoint, iparating ng Panginoong Hesus. Nag-iimbita sa lahat ng tao na pumasok sa kaharian ng Diyos. At yung pag-iimbitang yan, hindi katulad ng kasalan na ginagawa ngayon. Pinipili lang talaga, di ba? Pili lang. Lalo na gusto nila private lang ceremony. Kaya yung mga loved ones lang at mga relatives ang invited ng bride and groom. Pero dito, ito'y kakaibang kasalan na kinikwento ng Panginoong Hesus. Why? Because everyone is invited to enter the kingdom of God. Lahat ng uri ng tao ay inaanyayahan. Walang pinipili na sino man. Kaya ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang po imbitado ang mga mayayaman, pati mahirap ay imbitado. Hindi lamang po imbitado ang mga taong walang pinag-aralan, pati ang may pinag-aralan ay invited. Hindi lamang po matatanda, hindi lamang po mga bata, hindi lamang po yung mga tao po na professional, maging unprofessional, ay invited po dito. Hindi lamang po mga mabubuti at matutuwid na tao, kasama na rin dyan lahat ng masasamang tao ay iniimbitahan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At dito po, pag inanalisa nila yung kwento ng Panginoong Hesus, 3 beses nag-invite ang hari sa mga tao. 3 times na sinugo niya ang kanyang mga tauhan para anyayahan ang mga tao na dumalo sa kasalan ng kanyang nag-iisang anak. Yung haring kinikwento ng Panginoong Hesus diyan ay tumutukoy sa ating Amang Diyos. At yung kanyang anak na ikakasal ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga sinugo niyang mga servants niya ay tumutukoy sa mga preachers, tumutukoy sa mga soul winners, tumutukoy yan sa mga believers na nag-aanihaya sa mga tao para pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, yung unang inibitahan, hindi pumayag. Ikalawa, nagsugo uli ng panibagong mga utusan yung hari. Hindi rin pumayag. Ayaw. At yung ikatlo naman, nagsugo uli. Ayun, nakapag-invite ng marami. Kaya 3 times, nag-invite ang hari sa mga tao. Grabe yung biyaya ng Diyos dito sa kinikwento ng Panginoong Hesus. Hindi one time lang ang pag-i-invite. Ikaw, bago ka nakakilala sa Panginoon, ilang beses na may nag-imbita sa iyo at tinanggihan mo. Di ba? May mga ganyan. Na dati, nung estudyante ka pa, may nag-abot ng truck sa iyo at inaanyayahan kang dumalo ng pagtitipon para makilala mo si Jesus Christ. Sabi mo, wala, tumanggi ka. Tapos, noong nasa kolehiyo ka na, may nag-invite din sa iyo, tumanggi ka. Nung nagtatrabaho ka na, may nakakilala kang isang Christian na kasama mo sa trabaho, nung inimbitahan ka, saka ka pumayag. 3 beses kang inaanyayahan ng Panginoon. Grabe biyaya ng Diyos. Hindi yung unang tanggi mo, wala na. Hindi ka na iimbitahan pa. Yan po ay pinapahayag lang ng Panginoon. Ganyan siya kapursigi sa atin. Ganyan siya kapursigi. At sa Mateo 22, talatang 10, sa ikatlong pag-aanyaya, ang sabi, pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod
at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. So, marami sa ikatlong imbitasyon ang tumugon sa paanyayang iyon. Ngayon, ang tanong, bakit hindi lahat ay napili na para pumasok sa kaharian ng Diyos? Bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang konklusyon sa verse 14, "For many are invited, but only few are chosen." Marami ang inimbitahan, ang tinawag, pero kukunti lang ang pinili ng Diyos para makapasok sa kaharian ng Diyos. So maliwanag, kunti lang pala ang papasok sa langit. Hindi maraming tao ang papasok sa langit. Kunti lang. Sabi mo sa katabi mo, kunti lang pala ang papasok sa langit. Bakit ko nasabing kunti lang? Iyan ang konklusyon ng Panginoong Hesus eh. Marami ang tinawag, pero kakaunti lang ang pinili ng Diyos para pumasok sa langit. Ang tanong, bakit hindi napili ang iba para pumasok sa kaharian ng Diyos? Una, hindi sila interesado sa mga pang-espiritual na bagay o hindi sila interesado na pumasok sa kaharian ng Diyos. Yan ba'y imbento ko? Hindi po. Nagbasa tayo ng Bible. Nasa Mateo 22, talatang 3. Ano ang sabi? Isinugo ng hari ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Anong problema? Ngunit, pakibasa nga, ngunit, ayaw nilang umattend. Ayaw nilang dumalo. Nag-aanyaya ang Diyos, pumasok kayo sa kaharian ng Diyos, pero ayaw nilang dumalo. Ayaw nilang pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit kaya ayaw nila? Hindi sinabi ang dahilan. Pero kung ang tao ayaw talagang pumasok sa kaharian ng Diyos, anong tawag sa kanila? Maaring mga atheist ang mga taong ito. Amen? Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mga taong materialist. Okay? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya ayaw. Walang nire-reason, basta ayaw ko. Period. Hindi mo mapipilit ang taong ayaw. Imbitahan mong dumalo sa Bible study, imbitahan mong dumalo sa Sunday worship celebration, basta ayaw niya, ayaw. Period. Anong dahilan? Basta ayaw ko. Bakit ayaw lang niya? Hindi siya maaring naniniwala sa Diyos. Kaya ayaw niya. So, meron pala mga tao palang hindi papasok sa langit dahil ayaw talaga nilang pumasok sa langit. Hindi dahil ang Diyos ay masama, hindi po, ang Diyos po mabait. Kaya, pag dating natin sa langit, magulat tayo, bakit kakaunti lang ang napunta rito? Hindi natin pwedeng kastiguhin, pagalitan, o magtanong tayo sa Diyos. Kasi, kinikwento na ng Panginoong Hesus sa atin, nung siya'y nabubuhay pa at naisulat sa Biblia, kung bakit ang mga tao ay hindi papasok sa langit dahil ayaw nila pumasok sa langit. Anong gusto nila? Sa impyerno sila pupunta. Yan po. Kaya pala, majority pala ng mga tao, ayaw sa langit. Mas gusto nila sa impyerno. Hindi ako nagsasabi niyan. Yan ay binatayan ko ang kwento na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko naman gawa-gawa yan, kaya pinakikita namin ang verse. At tignan nyo sa Bible, kung nagdoktor ako dyan, kung ako ay isang doktor, perdibaga, at dinoktor ko, yung sinasabi dyan sa Bible, kaya pinapakita natin ang verse. Pero titignan naman ninyo, kung may Bible kayo, titignan naman ninyo, tama nga ba? Baka mamaya may tinanggal dito, may dinugdag, na binago si Pastor Baga dyan. Ayan, ay totoo nga, pareho kung ano nakasulat sa Bible, yun din na nakalagay dyan. So, sa makatuwid, ang mga tao
Kaya hindi papasok sa langit, hindi interesado sa mga pang-espiritual. Pagdating sa spiritual na bagay, nako, ayaw na ayaw nila. Pagpatungkol sa Diyos, ang pag-uusapan, ayaw na ayaw. Pipikit yan. Tapos ibubuka unti-unti ang bibig. At mamaya may maririnig kang, tutulugan ka lang. Kasi hindi interesado sa mga bagay na pinag-uusapan ang patungkol sa Diyos. At ang ikalawa, bakit hindi napili ang iba para pumasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi nga, di ba, for many are called, but few are chosen. Ikalawa, gusto naman nilang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero hindi nila kayang iwan ang marami nilang mga responsibilidad sa buhay. Iniimbitahan dumalo ng Bible study. Siyempre, kasi kailangan makilala mo ang Diyos di ba? Iniimbitahan dumalo sa church para nga naman makarinig ng preaching about salvation. At ano ang sabi? Sorry, gusto ko kaya lang busy ako Ano ang sabi ni Jesucristo? Hindi po ako nagsasabi niya na kwento mismo ni Jesus sa Mateo 22, talatang 4 hanggang 5. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilina ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na kahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo, sabihin ninyo. Mag-invite kayo, sabi ng hari. Verse 5, next slide, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, anong ginawa nila? Pumunta sila sa kanilang lakad. May mga iba't ibang pupuntahan. Sorry, hindi ako makakapunta sa church niyo ngayon kasi may lakad akong iba Hindi ako nagkikwento niya na si Jesus Hindi ko dinoktor yan. Yan talaga nakalagay sa Bible. Pag binasa ninyo, mabuting balita, Biblia. At hindi lang yun. Ang sabi, yung iba, kaya hindi umattend, hindi sila nagbukas ng puso para pumasok sa kaharian ng Diyos kasi may gagawin pa daw siya sa bukid. Anong gagawin niya sa bukid? Magtatrabaho. Bakit nabanggit ang bukid? Dahil yan ang primary occupation ng mga tao nung unang panahon sa Israel. Ulitin ko po, yan ang primary. Pag sinabing primary, pinaka trabaho ng mga tao. So, ilalarawan natin sa ating kapanahunan, it pertains to our job and occupation. Kaya may mga tao, anyayahan mong pumasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila, sorry, hindi ako makakadalo sa church niyo. Hindi ako makaka-attend sa Bible study niyo kasi busy ako sa trabaho ko. Alam ng Panginoong Yesus ang magiging katwiran ng tao. Kaya pala marami hindi papasok sa langit. Kasi ang isip ng tao nakatutok sa mga lakad nito at nakatutok sa trabaho. Di ba? Amen? Pero puri ng Diyos, yun ang mga nagtatrabaho dito. Taas ang kamay ng mga nagtatrabaho. Wow, ang dami nagtatrabaho rito. Pero may panahon ka para sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero hindi lahat na nagtatrabaho magpapaunlak sa imbitasyon. Dahil busy sila sa trabaho. At ikalawa naman, mayroon namang inaasikasong negosyo. Ay, sorry. Naku, may negosyo akong inaasikaso. Hindi ako makakadalo sa gawain. O again, ang nagkwekwento niyan, hindi si Ferdinand Baga, si Jesus Christ sa Mateo 22. Wag niyo iisipin, pinatatamaan ko kayo. Nasa Bible mismo Nagkataon lang na ito yung topic na nilagay ng Lord sa heart ko. As I was asking God, what is His message for each and every one of us this morning? At dito nga ang sabi, mayroon namang nag-aasikaso ng kanyang negosyo. So, lalo na pag araw ng linggo.
At kung ikaw, kapatid, ay may negosyo at nagtitinda ka sa palengke, naku, malakas ang linggo eh. Kaya pala, may mga tao palang hindi papasok sa langit. Ang katiwiran nila, hindi ako makakadalo sa church kasi mayroon akong tinda ngayon. Purihin ng Diyos, nandito yung mga tindera natin. At may time sila para kay Lord. Amen? Pero ang kwento ni Jesus, may iba, kaya hindi papasok sa langit. Ang katiwiran nila, busy sila sa kanilang negosyo. Tumayo nga, kapatid, ang mga may negosyo rito. Sige nga, mga nagninegosyo. Para makita naman ninyo na kahit sila'y busy, andito sila sa gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, ang negosyo pala ay pwede maging dahilan para hindi pumasok ang tao sa langit. Kasi si Jesus nagkikwento, kaya sabi niya, marami ang tinawag, pero kakaunti ang napili. At ano ang sabi rito? Kaya ayaw nilang magbigay ng daan para maglingkod sa Kanya. Naniniwala sila sa Diyos. Pag tinanong mo, do you believe in Jesus? Oo naman. Tinatanong pa ba yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kilala namin si Jesus. Naniniwala sila sa Diyos. Kaya lang, mas priority nila ang trabaho. Amen? Sino dapat may trabaho ngayon ng linggo at nandito ka? Tumayo ka. Para at least ma-recognize natin. Ayan, may trabaho ng linggo, pero nandito. Si Brother Alan, hindi tumatayo. May tricycle ka eh. Dapat tayo ka, Alan, para nagtatrabaho ka ngayon. Di ba? Kasi ngayon dapat eh. Kaya lang, nandito siya. Ang sabi diyan, naniniwala sa Diyos, pero mas priority nila ang trabaho at negosyo kaysa sa spiritual na bagay patungkol sa Diyos. Kaya ayaw nilang magbigay daan para maglingkod sa Diyos. So si Jesus yung nagkikwento niya. Pinapahayag lang sa atin ng Panginoong Jesus, talagang kakaunti lang pala ang papasok sa langit. Ang kalaban pala ng pagpasok sa langit ay, trabaho, negosyo at mga lakad. Mga sideline, may mga lakad. Saan kayang lakad nila? Siguro may staycation sila. Hindi ako makaka-attend ngayon kasi alam mo naman, staycation namin ngayon. Sabi, si Jesus nagkwento niyan, di ba? Sabi niya kanina, balikan natin ang Mateo 22, talatang 5, di ba? Ang linaw. Ang sabi, hindi pinansin ng mga inaanyayahan yung imbitasyon. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May lakad ka ba ngayon dapat? Kaya lang, inuna mo ang para sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Isa ka sa pinili ng Diyos. Marami ang tinawag, kaunti lang ang pinili na papasok sa kaharian ng Diyos. At ang ikatlo, kapatid, bakit hindi napili ang iba para pumasok sa kaharian ng Diyos? Ikatlo, ayaw nilang pumasok sa kaharian ng Diyos, kaya't inusig ang mga nag-aanyaya at hinamak ang mga lingkod ng Diyos. Sa Mateo 22, 6, talatang 7. Ito naman ang katuwiran ng iba. Galit sila. Nang inaanyayahan silang pumasok sa kaharian ng Diyos, galit pa. Sinunggaban ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. At ano nangyari? Galit na galit ang hari. Kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong yun at sunugin ang kanilang lungsod. Ang Diyos pala nanununog ng syudad. Amen? Anong unang syudad ang sinunog ng Diyos sa Bible? Ang syudad ng Sodoma at Gomora. Nagpaula ng Diyos ng apoy sa langit at tinupok ang isang city. Bakit? Hinamak nila
ang mga nag-aanyaya at ang Diyos ay hinamak ng mga taga-Sodoma at Gomora. Pero pansinin ninyo, ibang klase yung apoy na yun na bumaba. Dahil kung kayo'y napunta na, nagtrabaho na sa Middle East, walang gawang sa kahoy ang mga tahanan sa Middle East. Gawa sa concrete, bato. Kasi ang Middle East, alam natin, kilala sa lupain ng disyerto, di ba? Desert siya eh. Hindi desert, iba yung desert. Masarap yun. Desert. Di ba? Bato yun. Pero nagawang matupok, sunugin kahit bato. Kasi nga, hinamak ang mga lingkod ng Diyos at hinamak pati ang Diyos. Ayan, nabasa natin sa talatang 6 hanggang 7. Ano ito mga taong ito? Ito mga tinatawag na godless. Mga taong hindi makadiyos, katulad ng mga celebrities na nakatira sa Los Angeles, na hinahamak ang Diyos at pinagtatawanan ang Diyos. At ayun, ano nangyari sa kanila? Nasunugan ng mga bahay at ari-arian. Pwede nating ipakita yung video lang. Maigsi lang naman na video yan. God, creator of the universe, zero mentions. This is what happens when you play with God. Be careful. Think carefully before you speak. Comedian Nikki Glaser went viral after hosting this year's Golden Globes in Beverly Hills, where she joked that none of the winners mentioned God in their acceptance speeches. Midway through the glamorous event, Glaser praised the speeches as on fire before reviewing a list of who the winning celebrities had thanked. Cast and crew topped the list, followed by Moms and Access Hollywood host Mario Lopez. God, creator of the universe, with zero mentions, said Glaser. No surprise in this godless town. The 40-year-old celebrity is receiving praise for her hosting and mockery of Hollywood. Amen. Nagkaroon kasi ng tinatawag na awarding, Golden Globes Award sa LA. Tapos, sa conclusion nila, ilan lang ang nagpasalamat sa Diyos. Ito yung si Glaser, si Miss Glaser. Sabi niya, ang mga nagpasalamat sa mga crew at sa mga director, sa mga staff sa pelikula, ay 11 sa mga tumanggap ng award. Tapos yung nagpasalamat sa mga magulang, sa mga loved ones ay 3. About God, na ito yung nagpasalamat sa Diyos, 0. Ano reaksyon ng crowd? Tawanan lahat. Tinuya ang Diyos. Tinuya nila ang Diyos. Ano nangyari pagkatapos tinuya ang Diyos? 2 days after that, ay nagkaroon ng sunog sa LA. Pag pinanood niyo po yun, hindi simpleng sunog yun eh. Kasi kahit po building na mataas, sunog. Ang alam ko, pag may nasunog na building, may isang first, second, o kaya floor lang. Kasi nga puro building yun eh. Puro konkreto yun. Hindi eh. Buong building, tupok, sunog. Lahat ng ari-arian ni Paris Hilton ay sunog. Lahat ng mga kilalang artista na tumuya sa Diyos, sunog lahat, naging ashes ang kanilang ari-arian. Ano ang sabi ng Diyos? Balikan natin ang Mateo 22:6. Ang sabi, dahil po doon ay hinamak nila ang mga lingkod ng Diyos, galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanya mga kawal at isa sa layunin upang sunugin ang kanilang lunsod. So, yung sunog pala na yan, lalo na, hindi isang bahay na susunog eh. Buong Hollywood eh, sunog. Di ba? Mga tahanan sunog. Dahil puro basura babahay nila? Hindi po. Ang ganda po dun. Nung ako ay nasa San Francisco, dinala ko nila Brother Erning at Sister Tetet. Diyan sa LA, pinasyal nila ako diyan. Nakita ko po yung lugar na yan. Napakagandang lugar. Napakagandang lugar. Imposible pong
masusunog po yung mga bahay doon. Ang gaganda ng lugar at saka ang materialis puertes ang ginamit. Mga strong material, talagang gaganda. So, pag ang Diyos talaga ay ginalit ng tao, ito, ginalit nila yung hari. Anong sabi ng hari? Susunugin ko ang kanilang lungsod. Sinunog nga ng Diyos yung mga portion doon sa LA. At may konklusyon yung si Miss Glazer, yung nag-host. Bakit ganun? Wala man lang nagpasalamat sa Diyos. Anong sabi niya? Yan ang ginagawa ng godless city. Tawag niya si LA ay godless city. Siyudad na hindi makadiyos. Siguro walang time para dumalo sa mga Bible study o sa gawain sa Panginoon. Yung mga, lalo na ang mga nayari dyan, yung mga artista. Yung mga, sila na mga celebrities. Sila ang mga nadali. Siguro walang time at galit pa sila. Tinutuya nila ang mga lingkod ng Diyos. Etong si Miss Glazer, nagsuot pa yan ng ala bishop Tawanan yung mga tao. Yung mga may mahabang ganyan na parang sa ulo niya. Uniforme ng bishop yun, tapos merong tungkod. Hindi lang kasama, pero nakasama po yan. I-imitate siya, ini-impersonate niya yung mga lingkod ng Diyos. Tawa ng lahat ang mga tao. Sabi nito, kanilang hinamak ang mga nangangaral, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagagalit sila sa mga preachers pag nangangaral ng kabanalan. Anong nangyari, kapatid? Sinunog ang kanilang ari-arian. Kasi mo sa katabi mo, kaya huwag kang magagalit sa preacher pag tinatamaan ka. Huwag kang magtatampo at huwag kang bubulong-bulong, di na ako babalik. Di na ako babalik sa samdit, pinatamaan ako ng mga ngaral. Pwedeng sunugin ng Diyos ang ari-arian mo. Kasi dito sabi ito, hinamak nila ang mga sinugo ng Diyos. Di ba? Pinagsalitaan ng masasama ang mga nangaral sa kanila, nag-invite sa kanila. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinuksa ang kanilang lunsod ng apoy. Susunugin Ano bang ginagamit sa pagsunog? Apoy. Amen? Yan, kapatid. So, ngayon, ang ika-apat, bakit hindi napili ang iba para pumasok sa kaharian ng Diyos? May ika-apat Ang ika-apat naman, iba siya. Sabi sa katabi mo, iba siya. Tinanggap ang imbitasyon. Dumalo sa gawain ng Diyos na pang-espiritual para maglingkod. Napapunta sa church. Napa-attend sa Bible study. Nakadalo sa pagtitipon para sa Diyos. Ang problema, wala siyang suot na damit kaligtasan. Wala siyang garment of salvation. Bakit po kamo? Mateo 22, talatang 11 hanggang 13. Basahin natin. 1, 2, 3. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Next slide. O, tignan ninyo. Verse 14, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, nakadalo. Sa lahat ng inanyayahan, ito nakaatin ito. Sumama. Ang problema, nang nag-inspect yung hari, nakita niya siya lang ang walang damit pangkasal o damit kasalan. Kasi nung unang panahon po, ay hindi ka basta-basta makaka-attend sa isang wedding banquet o wedding ceremony at wedding celebration kung wala kang
uniforming ibibigay sa'yo bago ka pumasok sa kasalan. Hindi katulad ngayon, kanya-kanyang bili. Di ba? At siyempre, kung ano ang motive, kung abay ka, yun ang isusuot mo, tsaka ninang at ninong ka. Naka-inline ka doon sa motive. Tapos yung mga invited na iba, kahit anong suot, di ba? Pwede na. Pero nung unang panahon, hindi pwede yun. Kailangan magsusuot ka ng damit pangkasal. Okay? Ngayon, ang sabi ay pumasok yung lalaki doon sa loob ng kasalan. Nakapasok eh. So nilalarawan dito, nakadalo sa ganitong pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Next slide natin. Basahin natin. 1, 2, 3. Pwedeng laman ka ng simbahan, umaatin ka every prayer meeting, at nariyan ka tuwing linggo, pero hindi ka pala papasok sa langit. Yan po. Kung unawain mo, analisahin mo yon. Kasi ang imbitasyon ay pagpasok sa langit. Pinaunlakan ng imbitasyon. Kaya tinanggap ang imbitasyon, tinanggap si Jesus. Kaya lang, hindi papasok sa langit. Hindi pala ligtas. So dito, nang ina-analyze ko yan, hindi pala lahat ng nasa loob ng church o ng pagtitipon ay totoong papasok sa langit. Bakit yung lalaki ay ginawang lechon? Bakit lechon ang nasa isip ko? Tinalian ang dalawang kamay, tinalian ang paa. Di ba ganun pag lechon, tinatalian ang... Tapos, itinapon sa kadiliman sa labas. At dyan na nga ang pag-iyak, yung pagtangis, iyak yun eh. At pagngangalit ng ngipin. Kinakagat ang ipin sa hirap. Sabihin, pinaparusahan. Saan yun? Sa impyerno. Tinapon yung tao sa impyerno. Anong dahilan? Dahil walang damit pangkasal. Ano ba ang ibig sabihin ng damit pangkasal? Ano ang damit pangkasal? Ito ay damit ng kaligtasan o tinatawag na balabal ng katuwiran na ibinibigay ng Diyos sa tunay na ligtas. Sa Isayas 61, talatang 10. Basahin natin yun. 1, 2, 3. Buong so, ibig sabihin, pag naka-attend ka ng kasalan, kailangan may damit kang ng kaligtasan. Hindi nagkaroon ng damit ng kaligtasan yung tao. Nakapasok sa church, pero hindi saved. At ano ang damit na pangkasal? Nilinaw sa atin sa Isayas 61, talatang 10. Ang damit pangkasalan ay balabal ng katuwiran ng Panginoong Hesus. Sa English, ng balabal ng katuwiran ay robe of righteousness. Ano yan? Next slide tayo. Yan. Yan. Ang balabal ng katuwiran ay pagiging matuwid. Kinikilala kang matuwid. Kinikilala kang perfect ng Diyos dahil meron kang genuine faith kay Jesus Christ. Ulitin ko po, yung balabal ng katuwiran, pag tinignan ka ng Diyos, matuwid ang buhay mo. Hindi dahil sa mabait ka, masunurin ka, magalang kang tao. Hindi yun. Kundi dahil ikaw ay sumampalataya, meron kang tunay na pananampalataya
sa Panginoong Jesus. Tingnan natin ang 2 Korinto 5:21. Basahin natin. 1, 2, 3. O, tanungin ko kayo, base dyan sa binasa nyo, kung naunawaan nyo, paano ka naging matuwid sa harapan ng Diyos? Paano ka naging perpekto sa harapan ng Diyos? Dahil sa ating pakikipag-isa, kanino? Kay Jesus Christ. Nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. At hindi ka pwede magkaroon ng personal relationship with Jesus Christ kung hindi ka maglalagak ng tiwala, kung hindi ka maglalagak ng pananampalataya sa Kanya. Amen? So, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ngayon, kapatid, ay itinuturing na matuwid. At dahil sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay dinamitan ng balabal ng katuwiran. Balabal na kung saan, kapatid, ay balabal ng pagiging matuwid. Yung lalaking yun na dumalo sa church, pero ni-reject siya, hindi siya pinapasok sa langit, ay dumadalo siya, pero wala siyang balabal ng katuwiran. Pwede ba yun? Pwede. Kasi wala siyang tunay na pananampalataya. Next slide natin. Ang pipiliin ng Diyos na papasok sa kaharian niya ay yung may genuine faith kay Jesus Christ. Pag sinabing genuine, hindi fake, totoo yung iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya yung lalaki, hindi siya totoong nanampalataya. Maaring imbitasyon, nag-anyaya yung lingkod na sinugo ng hari sa harapan. Pagkatapos pinasunod sa prayer. Sumunod naman yung tao. Kaya lang, yung pagsunod niya, ang Diyos ay nakakaalam ng puso ng tao kung totoo eh. Pwedeng napasunod lang, wala naman sa isip at puso niya yung sinasabi niya, tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sumunod lang, pero hindi naman totoo sa puso niya. Siguro iniisip niya, hindi, katoliko pa rin ako, saradong katoliko ako. Di ba? Wala pa rin. Hindi talaga maliligtas yung tao. Amen po ba? Kasi yakap-yakap niya yung relihiyon niya. At ibang Jesus ang niyayakap niya. Yung Jesus na maitim, ang niyayakap niya. Yung sunog. Di ba? Ibang Jesus yun. Yung Jesus ng Biblia ang pinapatanggap sa iyo. Nakuha nyo, kapatid? Na kung saan ay nakita nila Pedro at Juan na nagliliwanag, sobrang puti. Nakita nila yung glory ni Jesus, hindi itim. Puting-puti si Jesus. Yun ang Jesus ng Biblia. Jesus na maputi. Amen? May iba, baka ang Jesus mo, Jesus na itim. Iba yun. Iba yung Jesus na yun. Kaya hindi totoong nakakapanampalataya talaga yung tao sa ating Panginoong Hesukristo. Wala siyang genuine faith. Kaya anong ginawa? Isinuka siya mula sa pagtitipon. Dahil walang genuine faith kay Jesus Christ. Ikaw, meron ka bang genuine faith? Oh, nangaral ako ng patungkol kay Jesus na puti at Jesus na itim, tapos nagagalit ka sa akin at sa church ka. So, ibig sabihin, wala kang genuine faith kay Jesus. Don't you think na pumasok ka sa simbahan, pupunta ka sa langit? Hindi po. Kailangan meron kang totoong pananampalataya sa Jesus ng Biblia. Yung Jesus na piniwalaan mo, yun yung Jesus na tinuturo ng Biblia. Amen? So, importante po yan. Ngayon, paano malalaman, Bishop, na meron akong genuine faith kay Jesus Christ? Ayoko matulad doon sa lalaking yun na iginapos ang kamay, iginapos ang paa, at tinapon sa kadiliman sa labas, at gano'n na lang ang paghihirap ng tao. Ayoko mangyari sa akin yun. Paano ko malalaman na may genuine faith ako? Una, makikita ito sa iyo kung gumagawa ka ng mga mabubuting bagay. Ito, para malaman ninyo na meron kang totoong faith kay Jesus, meron kang
ginagawang mabuti. Amen? Ano yung sabihin ng mabuti? Tanungin mo katabi mo, alam mo ibig sabihin ng mabuti? Ano ibig sabihin ng mabuti? Eh di mabuti. Kayo nag-iisip pa kayo eh. Di ba? Di ba? Pag sinabing mabuti, hindi masama. Pag hindi masama, ibig sabihin mabuti. Kaya lang yun, di ba? Sa Pahayag 19, talatang 8. Ito, hindi ito gawa-gawa ko. Ito may batayan sa Bible. Tandaan ninyo walang damit pangkasal yung dumalo ng pagtitipon. At dito paliliwanag sa Pahayag 19:8, ano ang kulay ng damit para makasama sa kasalan? Ang sabi rito, magalak tayo at magsaya. Basahin natin. Sambahan niyo po ako. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga pinili ng Diyos. Kung pinili ka, sabi kakaunti lang ang napili, ito ay ang mabubuting gawa. Yung damit na pangkasal, kulay puti pala ibinibigay yan. Puting-puti. Next is, hindi, yan. Ang damit pangkasal ay kulay puti na puting-puti na gawa sa lino, na tumutukoy sa mabubuting gawa ng mga pinili ng Diyos. Umaatin ka sa church, marami ka bang kaaway sa church? Marami ka bang kinatitisudan dito? Marami kang iniiwasan dito? Wala, hindi mabuting gawa yun. Amen. Sa bahay, baka ang daming puro kayo espadahan doon. Nagpapanaan kayo sa bahay. Nagtatagaan. Sa school, kung nag-aaral ka, dami mong kaaway. Sa trabaho, lahat kaaway mo. Di ba? Walang mabuting gawa. Naintindihan niyo po ako? So sabi rito, ano raw ang nire-represent ng puting-puting damit pangkasal? Mabubuting gawa. Nino? Ng mga pinili. Ang sabi ni Jesus, kakaunti lang ang pinili. Yung mga piniling yun, totoong may genuine faith, nakikita ang mabuting gawa sa kanila. Isa sa mabuting gawa, magalang yan. Hindi nagbumura yan. Amen? Hindi yan bastos. Amen? Yan ang mabuting gawa. Kung lahat ay nakaupo na at may nakita kang isang matandang nakatayo, ibibigay mo yung upuan mo sa kanya. Mabuting gawa yon. Amen? Hindi yung nakita mong hirap na nga yung matanda, tapos buntis pa yung isa, ikaw naman, bahala sila. Ako, nauna ako yung umupo dito. Sorry na lang. Ikaw yung sarap na sarap. Pero kung ikaw, kapatid, ay may damit pang kaligtasan, tiyak makikita sa iyo ang mabuting gawa. Kaya pag, halimbawa, sa bus, ikaw lang ang tanging tumayo at nagbigay daan doon sa buntis. Ang sabi ng mga tao doon, grabe, ang bait ng tao. Nalaman nila, ay kaya pala, born again Christian pala eh. Kaya lang, ikaw yung hindi nagbigay daan, yung katabi mo, 80 years pa, siya pa nakita na mabuting gawa, nagbigay daan. Tinanong mo, ikaw, saan ka umaatin? Hindi ako niniwala sa Diyos. Para kasi nampal. Naunahan ka pa nang hindi naniniwala sa Diyos na marunong gumawa ng mabuti. Ikaw, nakakilala sa Diyos, hindi ka marunong gumawa ng mabuti. Anong tawag doon? Wala kang totoong pananampalataya sa Diyos. Wala kang suot na damit pangkasal. Hindi ka nagtataglay ng damit pangkaligtasan. Ngayon, ikalawa, paano malalaman na may genuine faith ka kay Jesus Christ? Makikita ito kung lumalaban ka. Lumalaban sa mga problema o tukso ng pera. Hindi ka nagpapadaig at hindi ka nawawala sa paglilingkod mo sa Diyos. Naintindihan niyo po? Basahin nga natin yung makikita na. Yan. 1, 2, 3.
Yes. Anong mababasa? Unang Timoteo 6:12. Ang context po niyan ay patungkol sa pera, pagmamahal sa pera. Ano ang sabi kay Timothy? Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Sa English, fight the good fight of faith. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, ligtas ka, panghawakan mo ang kaligtasan mo. Nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig o pananampalataya kay Hesukristo. Bakit sinulat ni Pablo kay Timoteo, lumaban ka na may buong pananampalataya? Kasi mababasa nyo yan mula sa verse 6 hanggang verse 11. Maraming pong mga mananampalataya na dumadalo sa church ay nahulog sa pag-ibig, sa pera. Kaya iba sa kanila ay iniwan, tumalikod sa pananampalataya dahil sa pera. At ang sabi sa talatang 10, ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At anong sabi sa verse 12 kay Timothy? Timothy, labanan mo ito ng iyong pananampalataya. So kung may totoong pananampalataya ka, nilalabanan mo ang tukso ng pera. Marami nawala sa paglilingkod sa Diyos dahil sa pera. At balikan ninyo yung hindi nakapasok sa Mateo 22. Negosyo at trabaho sa bukid. May kitang pera dun eh. Inuna nila kesa sa Diyos. Tingnan nyo, balikan ninyo yung binasa sa Mateo 22. Inanyayahan, wala raw oras sila dahil may lakad sila. Ikalawa, pupunta sa bukid para magtrabaho. At ikatlo, may negosyong aasikasuhin. Kaya hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. So dahil sa pera, kapatid, pwedeng mawala ka. Kaya lang, kung may genuine faith ka kay Lord, lalabanan mo siya ng iyong pananampalataya. Ipaglaban mo ang kaligtasan mo. At paano pa malalaman na may genuine faith ka kay Jesus Christ? Hindi ka tumigil. Laman ka pa rin ng gawain sa Diyos. Nagpapagamit ka pa rin hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Hindi ka tumitigil sa pag-attend mo ng gawain. Yan ang totoong may pananampalataya. Nagpapagamit ka kay Lord. Nagiging manggagawa ka. Hindi ka na magiging manggagawa. Attende ka na lang. Bakit? 2 Timothy chapter 4, 6-7. Ito po. Ito'y sulat ni Pablo na kung saan ay magtatapos na ang buhay niya. Pupugutan na siya ng ulo ni Emperor Nero. Ang sabi, sapagat dumating na ang panahon ng pagpanaw. Sabi ng pagpanaw, pagkamatay niya sa buhay na ito. Sabi ni Pablo, ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Yung gawain na alam niyang hindi niya iniwan, hindi niya ito ika nga ay parang iniwan. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. See, ganyan ang may genuine faith. Hindi tumitigil sa pagdalo ng gawain. Laman ng gawain para sa Diyos. Nagpapagamit pa. Hallelujah. Amen? Hindi yung nagre-resign, hindi na muna ako mag-worker itong taong ito. Walang ganyan na tao may genuine faith. Ang tao may genuine faith, hindi siya papayag dahil nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya. Yan ang ligtas. Amen? Hindi magbabakasyon po muna ako. Anong bakasyon? Eto, kahuli-ulihan. Mag-ingat. Sabi mo, mag-ingat ka. Dahil po pwede mong talikuran
ang faith mo kay Lord Jesus Christ. Pag-ingat po kayo. Ito po nakakatakot na warning. At mangyayari yan. At mahayag yan. Hula yan sa Bible eh. Ang nag-prophesy dyan ay ang Holy Spirit eh, through Apostle Paul. Sa 1 Timothy, unang Timoteo 4, talatang 1. Basahin natin. Lahat muna ng babae ang babasa. Okay? 1, 2, 3. Yes. Ikalawa naman, mga kalalakihan, basa. Tignan nyo kapatid. Sino raw kapatid ang nagpapahayag? Ang Espiritu ng Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu. Espiritu ng Diyos yan eh. Kailan doon mangyayari yan? Sa huling araw. Yung panahon natin ito, huling araw na din ito. Alam niyo ba yun? Nasa mga huling araw na rin tayo. At ano mangyayari? Marami ang tatalikuran ang pananampalataya nila kay Jesus Christ. Ibig sabihin, marami ang magbabackslide na mga mananampalataya. Na dati, aktibo sa gawain, hindi mo na ngayon makita sa church. At makikita mo sa ibang lugar. Buti kung church din ang pinuntahan eh. Kaya lang iba ang pinuntahan. Yung maraming ilaw. Di ba? Sabi niya sa mga huling araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Nakakatakot po yan. Maring hindi mo nababasa yan, pero dapat yan ang katakutan mo. Ipagpapay mo lagi, Lord, baga kong mapasama dito sa mga tatalikod. Kasi sabi ni Jesus, marami ang tinawag, kakaunti lang ang pinili. Amen? Kamusta ka na? Maaaring hindi mo nalalaman, isa ka pala sa tatalikod, sa pananampalataya, ni hindi mo binibigyan ng pansin ang warning na yan. Bakit tatalikod sa pananampalataya? Dalawa ang dahilan dito. Una, mahihikayat ng madayang espiritu na bumubulong sa isip nila. Kaya tatalikod sa pananampalataya ang maraming Christian dahil sa mandarayang espiritu. Sa English, deceiving spirits. Hindi nakikita ang mga masasamang espiritu. Pero akala mo kung ano yung sumasagi sa isip mo, sarili mo lang. Yung pala ay masamang espiritu. At dahil bumubulong-bulong sila, dadayain ka, ikalawa, ng mga katuruan ng mga demonyo. May teachings pala ang demon eh. Ano yung teaching ng demon? Bubulungan ka, unahin mo muna ang mga pangarap mo sa buhay bago ka maglingkod sa Diyos. Anong pangarap mo sa buhay? Yumaman, unahin mo muna yun. Trabaho, negosyo muna. Sige, kikita ka ng maraming pera, saka ka maglingkod sa Diyos, pagbayaman ka na. That is demonic teaching. At ikalawa, unahin mo muna ang pamilya mo, saka ka na maglingkod sa Diyos. Sila muna. Ano sabi ni Jesus? Ang sinumang umibig sa kanyang ama't ina, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak na babae at lalaki, ay hindi karapat-dapat sa akin, sabi ni Jesus. Ang turo ng mga demonic teaching, unahin mo muna ang pamilya mo. Sila muna. Sige. Sila muna. Kaya excuse ka. Pag wala ka sa gawain, excuse ka kasi inuna mo muna ang pamilya mo. Dapat put God first. Sabi nga ni Isko God first. Amen? Diyos muna. Amen?
Diyos muna. Amen? Unahin natin si God. Siya ang uunahin natin. So kaya pala maraming tatalikod sa pananampalataya, ang may kagagawan, hindi ikaw. Ang may kagagawan, ang masasamang espiritu. Aktibo ang mga demonyo na hindi mo nakikita, bubulong-bulong sa isip mo. Akala mo tuloy, tama yung nasa isip mo. Kaya kailangan, pag mayroon kayo mga plano o desisyon sa buhay, i-ano nyo muna yan sa mga leaders nyo. I-share nyo muna kung sa Diyos nga ba ito. Hihingin nyo muna ng payo, ng counseling, sa pastor nyo, sa sino man ang cell leader nyo. Hihingin nyo muna ng payo. Tama kaya ito? Baka bulong lang sa akin ng demonyo to. Kasi ito sa panahon ito, very busy ang demonyo. Diba? Hindi nakikita ang demonyo. Ba't ko nasabing bumubulong? Tignan ninyo, example natin, si Pedro. Noong nagkikwento si Jesus, sabi niya, ako ay papahirapan, ako ay papatayin, at sa ikatlong araw ako'y mabubuhay na maguli. Biglang nagsalita si Pedro, Panginoon, hindi mangyayari sa inyo yan. Pero bago yun, sabi niya, Panginoon, sandali, kausapin ko po kayo, hindi mangyayari po sa inyo yung sinasabi niyo yan. Anong sabi ni Jesus? I rebuke you, Satan. Tisod ka sa akin, lumagay ka sa likod ko. Si Pedro nagsasalita, ang nirebuke si Satanas. Bakit? Yung sumagi sa isipan ni Pedro ay bulong ni Satan sa kanya. Sinabi niya kung ano yung binulong ni Satan sa kanya. Hindi kalooban ng Diyos yun, yung ganung bulong ni Satan. Kaya hindi lahat ng sumasagi sa isip mo, gagawin mo. Kung naguguluhan ka, lalapit ako kina pastor, idudulog ko ang aking plano. Kasi plano ko, 5 taon akong hindi muna maglilingkod kay Lord eh. Kasi magtatrabaho ko ng gusto, magpapayaman ako. Di ba kalooban ng Diyos yun, pastor, na kailangan maganda ang buhay ng tao. Kaya hindi muna ako magwo-worker, hindi muna ako magkapagamit kay Lord, ako ay mag-concentrate sa negosyo o trabaho ko. Hindi mo alam, kapatid, taktika ng kaaway. 1 Timothy 4:1, binubulungan ka para talikuran mo na ang iyong pananampalataya. Hanggang sa yung pastor, binulungan din ni Satanas, tama ka dyan. Sige, pagpalain ka nawa ng Diyos, pag yumaman ka na, saka bumalik kay Lord. Galing, ha? Nung yumaman na, wala nang time para kay Lord. Kasi busy, daming appointment kahit Sunday. Wow. May sarili ng sasakyan. Tayo lahat. Pasyal tayo sa Bigan, Ilocos Sur. Kahit linggo. Wala nang time kay Lord. Mayaman na eh. Mayaman na. Sabi mo, mayaman na eh. Wala nang time kay Lord. Iniwan na ang para kay Lord. Busy sa negosyo. Kaya pag inimbitahan mo, dalo ka, ay naku, naumakati ngayon, dadalawin ko lahat ng mga negosyo ko eh. Yung galing, tindi. Wala akong time para kay Lord eh. Para naman sa Kanya yan eh. Para sa Kanya. Bulong ni Satan yan, kapatid. Amen? Nakikinig ka ba? Salamat sa Diyos. Marami pala nakikinig. At ano ang sagot ko dyan? Nakikinig ka ba? Next slide. Next naman natin. Ayan. Ayaw na eh. Yan. Thank you. Nakikinig ka? Anong sagot ko? Thank you. Salamat. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. May natutunan ba kayo? At naway nakatulong sa atin ito para realize natin, Lord, kailangan ko na may damit akong pangkasal. Ikaw ang nagturo nun sa mga tao at inirelay sa amin ngayon about the parable of the wedding banquet. Si Jesus mismo, sa bibig niya nang galing, may mga taong hindi pala papasok sa langit dahil
Una, ayaw talaga. Ikalawa, may reason, may lakad, may trabaho sa bukid, may negosyo. Ikatlo, nagalit pa sa mga lingkod ng Diyos, hinamak at pinatay ang iba. At yung ikaapat, nag-anyaya, tinanggap yung anyaya, dumalo sa gawain. Ang problema, itinapon sa impyerno. Bakit? Walang damit pangkasal. Walang mabuting gawang ebidensya sa kanyang pananampalataya. Lahat ng tao kaaway niya. Walang mabuting gawa eh. Punong-puno ng sama ng loob sa ibang kapwa. Walang papasok sa langit nung ganun. Kasi sa langit, puro pag-ibig dun. Puro pagmamahalan sa langit eh. Kaya walang papasok doon na puro may mga hinanakit. Lahat ang papasok doon, puno-puno rin ang pagmamahal. Anong gagawin natin ngayon? Magte-thank you na lang tayo. Hindi po. Lumapit tayo kay God. Saliksikin natin ang ating puso. At kung nakita natin sa sarili natin, mukhang ako yung pinipuntirya doon sa message ng Panginoong Jesus na yun. Mukhang ako pinapatamaan ni Jesus, hindi lang pastor. Kasi siya naman na nag-share nito eh. Nire-relay ko lang sa inyo. Ako tagapagsalita lang. Si Jesus yung nagsasalita sa iyo eh. Kung na-realize mo sa sarili mo, baka nga ako church goer, pero hindi pala ako ligtas. Lord, gusto ko maligtas ako. Susuko ko sa iyo ang buhay ko. You need to surrender your life to Jesus. Hindi lang tinatanggap si Jesus sa puso. Sinusuko natin ang buhay natin kay Jesus. Lord, I surrender my life to you. I want to serve you habang ako'y nabubuhay. Gusto ko pong pumasok sa langit. Ayoko pong mapunta ako doon sa lugar ng pagdurusa at paghihirap na pinuntahan ng lalaking iginapos ang kamay at iginapos ang paa at pinahirapan siya doon sa kadiliman. Gusto ko po makasama ko po kayo sa kaharian ng Diyos. Magsaliksik tayo ng ating puso sa Panginoon. Lumapit tayo kay Lord. Saan ka man nakatayo ngayon? Purify your people, oh God. Ipasaliksik mo ang kaibuturan ng iyong puso sa Diyos. Your fire, oh Lord. Pwedeng laman ka ng simbahan. Worker ka pa sa church. Pero wala ka palang damit kasalan. Hindi pala nakikita sa iyo ang mabuting gawa. Hindi ka mapakinabangan sa bahay pala ninyo. Laging galit sa iyo magulang mo. Kasi hindi ka napapakinabangan. Wala kang mabuting gawa. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Purify your people. Taas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng ating pagkilala sa Kanyang kapangyarihan. Cleanse us with your fire, oh Lord. Bumababa ang apoy ng Diyos sa isang handog. Handog mo ang sarili mo sa Diyos. Sabi mo, Lord, In the presence of your love. bigyan mo ko ng genuine faith. Purify your people, Totoong pananalig sa iyo. God. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk
one more time, purify your people. Gawin yung prayer itong ating awit. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteously our ways. Let us be upraised to the glory of your grace. Purify your people, O God. Habang inaawit siya ni Sister Tintin, kagkaroon tayo ng personal prayer kay Lord. Lord, linisin mo ang aking buhay. Linisin mo ang aking isipan. Linisin mo ang aking puso ng apoy mo, Panginoon. Give me, Lord, genuine faith upang ako ay magkaroon ng damit pangkasal, Panginoon. Isang maputing damit kung saan ay sumasagisan sa mabubuting gawa ng mga pinili ng Diyos. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Ganun kayo ng personal prayer kay Lord habang inaawit niya. Tungis ay pawiin mong lubos. Kung maiiyak ka, huwag mong pipigilan ang iyong pagluha. Yaring aking buhay. Gawin mong personal na awitin ang awiting naririnig mo. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Dungis ay pawiin mong lubos. Yaring aking buhay ay maging sakdal na handog. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Dungis ay pawiin mong lubos. Yaring aking buhay ay maging sakdal na handog. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Ang Ang dalangin ko'y iyong dinggin. ang iyong wangis. Ang iyong wangis makita sa akin. Kalooban mo. Kalooban mo ang siyang lagi kong gawin. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Kauli-ulihan. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Ang iyong wangis makita sa akin. Kalooban mo ang siyang lagi kong gawin. Puso ko'y linisin mo, O Diyos. Jesus said, "For many are invited, but few are chosen. And I hope that you are one of the chosens of God." Lord, ingatan mo po ang buhay ng aking mga kapatirang ito. Kakaunti lamang ang inyong pinili, nawa mapasama kami dun sa mga kakaunti na yun na inyong pinili na pumasok sa iyong kaharian. Sapagkat
makitid at makipot ang daan patungo sa buhay. Ngunit maluwag ang pintuan at malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Lord, alam namin, tutulungan mo po kami to be one of your chosen upang kami, O Diyos, ay tunay na makasama ka habang buhay dyan sa iyong kaharian. Salamat sa iyong mga salitang itinuro sa amin ngayon. Pinaliwanag mo sa amin ang kahulugan ng parable of the wedding banquet. Ingatan mo po ang aming puso na naway manatili kaming nagsiserve sa iyo anuman ang maganap at anuman ang mangyari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. And everybody will say,